Matapos ang mahabang panahon ng mga hindi nagtagumpay na pagtatangka at walang pagod na paghahanap, dumating na ang sandaling hinihintay. Noong umaga ng ika-1 ng Setyembre taong 1985, hindi mapakali at puno ng pag-aalinlangan si Robert Ballard. Ang 43 taong gulang na oceanographer habang nakahiga sa kanyang kwarto sa research vessel na Nor. Nangunguna siya sa isang ekspedisyon upang hanapin ang nawawalang labi ng makasaysayang Titanic, at ang kanyang mga gabi ay puno ng pag-aabang at pangamba dahil sa ilang araw na lang na natitira sa kanilang paghahanap. Halos higit sa 1 linggo, kanilang sinuyod ang malawak na karagatang Atlantiko. Ngunit, ang mga kamera sa ilalim ng dagat ay walang nakukuhang imahe kahit man lang bahid ng barko ng mga pangarap. Sa paglipas ng sandali, ang mga alinlangan ay nag-umpisang kumalampag, nagdudulot ng pagkawala ng pag-asa. Ngunit ano kaya kung sabihin ko sa inyo na mayroon pang ibang lihim? Ano ang kaugnayan ng mga naval sa pangarap ni Robert Ballard na mahanap ang Titanic? Umaandar ang oras. Ang team ni Ballard ay kailangang lumaban hanggang sa huli, naglilibot sa mapanganib na karagatan sa kanilang natitirang oras. Samahan kami sa isang kahanga-hangang paglalakbay upang malaman ang katotohanan sa paghahanap ng makasaysayang barko ng pangarap. Ang huling hantungan at pagkatuklas ng Titanic. Maligayang pagbabalik sa Branch TV, ang channel na kung saan tayo ay magkwekwento ng mga nakaraan at maghahagilap ng mga iba't ibang kwento ng misteryo sa buong mundo. Ngayon, sa aking kwento, tayo ay magpapatuloy sa kwento ng pagkatuklas ng Titanic, ang huling hantungan. Kaya magsimula na tayo. Noong nakaraan, tayo ay naglahad sa walang katapusan na paghahanap sa Titanic ng mga iba't ibang mananaliksik sa buong mundo, mga nais makahanap ng Titanic. Pero ang malaking katanungan ay hindi alam kahit sino man kung nasaan ang Titanic. Kung saan ito napadpad sa kailaliman ng dagat. Walang kahit sino man makapagbigay ng eksaktong lokasyon nito. At pati na rin ang unang ekspedisyon ni Robert Ballard noong 1977 ay umuwi ng walang nakuhang impormasyon ng Titanic. Ang ikalawang pagtatangka ni Robert Ballard ay sinimulan mula noong mga unang taon ng 1980s, nang hilingin niya sa US Navy na pondohan ang pagbuo ng Argo, isang unmanned camera sled na maaaring hilahin ng isang surface ship sa mga kalaliman ng hanggang 20,000 talampakan. Una ay hindi pumayag ang Navy na suportahan ang paghahanap sa Titanic, ngunit interesado sila sa paggamit ng bagong robot ni Ballard upang suriin ang mga bangkang butas ng USS Thresher at Scorpion, dalawang nuclear submarines na nawala sa Atlantic noong 1960s. Sa huli, nagkasundo ang dalawang panig, kung magagawang matagpuan at makuha ang lokasyon ni Ballard ang dalawang nalunod na submarine, magagamit niyang ang natitirang oras upang humanap ng Titanic. Dahil ang Estados Unidos ay kasalukuyang nahaharap sa Cold War, ang operasyon ay pinananatiling malaking sekreto. Binigyan si Ballard ng espesyal na mga tagubilin at iginawad sa kanya ang aktibong duty bilang isang naval officer, ngunit kahit saan pang panig ng mundo, siya ay isang oceanographer na naghahanap ng Titanic. Hindi ito nadeklara hanggang noong taong 2000 na ang militar na agenda ng misyon ay ganap na inilabas sa publiko. Sinimulan ni Ballard ang kanyang lihim na ekspedisyon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga litrato ng Thresher noong tag-init ng 1984. Sa sumunod na taon, kasama ang kanyang team mula sa Woods Hole Oceanographic Institution, siya ay bumalik sa Atlantic at natagpuan ang labi ng Scorpion sa tabi ng baybayin ng Azores.
Alam ni Ballard na ang misyon ng Navy ay mag-iiwan sa kanya ng kaunting oras upang hanapin ang Titanic, kaya't humiling siya sa French Research Institute for Exploitation of the Sea, o IFREMER, na maging katuwang niya. Noong Hulyo taong 1985, sinimula ng Pranses na barkong pangpananaliksik na Le Suroit ang pagsasagawa ng pagsiyasat sa lugar kung saan pinaniniwalaang lumubog ang Titanic. Gamit ang teknikang tinatawag na paggupit ng damo, si Jean-Louis Michel, ang pinuno ng ekspedisyon, ay naghila ng isang sistema ng side-scan sonar pabalik-balik sa buong lugar ng pagsisilbi sa pag-asang matuklasan ang malalaking metal na bagay sa ilalim ng karagatan. Kahit na inilabas ang sonar sa karagatang Atlantiko sa loob ng 5 linggo, hindi nagtagumpay ang sonar na makatuklas ang anumang palatandaan. Ang tungkulin ng paghahanap ng Titanic ay ipinasa kay Ballard at sa kanyang koponan sa NOR na kagagaling lamang sa kanilang pagsusuri sa Scorpion. Ang military project ni Ballard ay nag-iwan sa kanya ng 12 na araw lamang para hanapin ang Titanic, ngunit nagbigay rin ito sa kanya ng ideya para sa isang bagong pamamaraan sa paghahanap. Habang kinukunan ng larawan ang Thresher at Scorpion, napansin niya na ang kasalukuyang daloy ay nagdadala ng mga maliliit na piraso ng palamuti mula sa mga barko habang ito'y bumabagsak sa ibaba ng dagat, na naglilikha ng isang mahabang kadena ng kalat-kalat na mga bagay. Kaya bigla siyang nagkaroon ng ideya, nagpasya siyang hindi hanapin ang katawan ng Titanic. Sa halip, gagamitin niya si Argo upang magsuri sa ilalim ng dagat para sa mas malaking kadena ng mga kalat na maaaring magtulay hanggang 1 milya. Magagamit niya ito upang hanapin ang mismong barko. Ang bagong paraan ay nagbigay daan kay Ballard na palawakin ang lugar ng paghahanap at gumalaw sa loob nito ng isang mas malawak na pattern. Sa halip na mag-scan sa ilalim ng dagat, gamit ang sonar, ay ginamit niya ang Argo sa seabed at sinubaybayan ang live video feed mula sa kanyang mga onboard na kamera. Kinailangan ang 7 tao suriin ang lahat ng datos, at ang tripulasyon ay nagtrabaho ng mga shift upang patuloy na bantayan ito sa loob ng isang buong araw. Matapos ang ilang mga araw, ang kanilang pinaghirapan ay natumbasan nito sa mga nakuha sa camera na mga riveted hull plates at ang boiler. Patuloy na sinundan ng Argo ang landas ng kalat at kinabukasan, lumabas ang bow ng Titanic mula sa madilim na kalaliman. Nang subukan ni Ballard na magbasa ng isang aklat, biglang pumasok ang kusinero ng NOR at sinabing tinawag siya ng watch team. Kaya agad na nagmadali patungo si Ballard sa control van ng barko. Pagdating niya roon, ipinanod sa kanya ng kanyang mga kasama ang kung ano ang nakuhanan ng kanilang robot na live video feed sa kailaliman ng karagatan. Ang footage ay madilim at malabo, pero ang metal na bagay na ito ay hindi mapagkakamalan, isa sa mga boiler ng Titanic. Nagsaya at nagpalakpakan sina Ballard at ang kanyang mga kasama. Ngunit biglang napatigil nang napansin nilang halos 2:20 na ng umaga, ang eksaktong oras na lumubog ang Titanic sa dagat na sakay ang 1,500 na mga pasahero at tauhan. Sumalubong sa isip ni Ballard ang imahinasyon ng pangyayari. Napatigil kami sa kasiyahan dahil naisip ko ang lungkot na sinapit nila sa mga oras na yun sa nangyari sa Titanic, sabi niya. Ang pagdokumento. Para kay Ballard, ang pagkakatuklas ay may halong magkasalungat na damdamin. Isang bagay na aking napagtagumpayan, ang natagpuan ko ang barko, aniya sa kanyang sumunod na sulat. Isang bagay na kakaiba ang pakiramdam nang makita ko. Iyong nakakatakot na bahagi, nakikita ko ang Titanic sa aking imahinasyon, habang unti-unting lumulubog pababa sa malamig na karagada. Nakikita ang mga lifeboat at ang malalakas na sigaw ng mga tao. Mga takot,
mga umiiyak sa lamig at sa unti-unting pagkawala ng kanilang paghinga. Aniya niya, tulad ng pinanghihinalaang matagal na, ang Titanic ay nahati sa dalawang bahagi habang ito ay lumulubog sa ilalim. Ang unang bahagi ay nakatayo ng maayos sa ilalim ng dagat at kahit na nasira ang ilang bahagi, hindi ito inaasahan. Ang pangalawang bahagi na mas labis ang pinsala ay nasa 400 metro ang layo. Nagmadaling magdokumento sina Ballard at ang kanyang crew gamit ang Argo at Angus, at isa pang sistema ng submarino na tagakuha ng mga litrato. Naghayag ng mga larawan ang malalaking bahagi ng Titanic at ibang gamit, kabilang ang crow's nest kung saan unang nakakita sa iceberg. Marami ang nabaklas, at sa parte ng pagkahati ay dito nasilip ang kinaroroonan ng dakilang hagdan ng barko. Ang malawak na buhangin sa ilalim makikita ang malalinis na plato ng pristine china plates, mga iba't ibang kagamitan, at mga hindi pa nabubuksan na mga champagne. Wala ka nang makikitang anumang labi ng tao sa dagat. Ang natitirang alaala ng mga biktima ay ang maraming pares ng sapatos sa ibabaw ng malawak na buhangin sa ilalim ng dagat. 4 na araw lamang pagkatapos na makita nila ang Titanic, biglang bumuhos ang ulan at kailangan nilang itigil at iligpit ang kanilang mga gamit na nasa ilalim at iakyat pabalik sa research vessel na Nor. Samantala, ang mga larawan ng makasaysayang pagkatuklas ay nagkalat sa mga pahina ng mga pahayagan sa buong mundo, at isang hukbo ng mga reporter at mga kamera ng telebisyon ang bumungad sa Nor nang magtambay ito sa Massachusetts. Ginamit ni Ballard ang kanyang unang press conference upang bigyang diin ang pangangailangan na igalang ang labi ng barko. Ang Titanic ngayon ay matatagpuan sa 13,000 talampakan ng tubig sa isang humuhukay na kapatagan na tila nasa alpombra at nagmamasid sa maliit na kanyan sa ibaba, sabi niya. Wala pong liwanag sa malalim na lugar na ito at kaunti lamang ang buhay na matatagpuan. Ito ay isang tahimik at mapayapang dako, at isang angkop na dako para sa mga labi ng pinakamalaking trahedya sa dagat na ito na mamahinga. Naway manatiling ganoon magpakailanman. Bumalik si Robert Ballard noong sumunod na tag-init taong 1986 upang personal na tingnan ang pinsala mula sa loob ng isang sasakyang pandagat at ito ang submersible na tinawag nilang Alvin, ang submersible na kayang isakay ang 3 na katao at kasama ang sistema na tagakuha ng imahe na tinawag nilang Jason Jr. Mula noon marami pang sumunod na taon ang pabalik-balik na makita at magsaliksik sa labi ng Titanic. Maraming mga siyentipiko ang sumubok na mas pagsaliksikin ang lugar, at ang iba ay para lang makita ng personal ang Titanic, at ang huling nabalitang nagtangkang makita ang Titanic ay ang sakay ng tinawag nilang submersible na Titan, pero sa hindi inaasahang pangyayari, ang Titan submersible ay pinaniniwala ang sumabog kasama ang 5 katao na sakay nito sa loob sa ilalim ng dagat. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay ng kwento ng Titanic. Shout out po sa mga admins ang nagsuggest ng kwento at napaka-gorgeous, si Kaikai Lisada. Ang tumulong sa aking makapasok sa Team Mayet, si Live It with April. At ang tumutulong sa akin ngayon at napakabait na admin, si Eunice Mayet. Maraming salamat po, Branch TV, signing off.